mga kapanalig, nandito po tayo ngayon sa Antipolo Cathedral o ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Halina't ating tuklasin ang kauna-unahang international shrine dito sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Tayo na sa Antipolo! 2:49 PM nang marating namin ang Antipolo. 2:59 PM, habang papalapit kami ay narinig namin ang tunugan ng mga batingaw. Napakagandang mapakinggan matapos ang mahabang paglalakad. Dahil ilang beses na ako nakapunta dito sa Antipolo, itong CR ang masasabi kong talagang... Alam mo, ganda ng CR nila. Ito na ata masasabi ko, may pinakamagandang CR sa buong mundo. Biruin mo, mabango na, may aircon pa, saan ka pa? Ay mga kapanalig, nandito po tayo ngayon sa museum dito sa Antipolo Cathedral. Tara, galugarin natin ang kasaysayan. Marami tayong matututunan sa museyong ito, kasama ang Pache Ministry along with their trainee na si Kapanalig Kyle. Ang Pache Ministry ng Antipolo Cathedral ay nagbibigay ng free guided tour sa mga pilgrims. Nakatutuwa kasi yung mga bagay na alam mo noon, mas mabibigyang linaw ngayon at madadagdagan pa. Ayon kay Kapanalig Kyle, 1578 dumating ang unang misyonerong Franciscan sa probinsya de Morong upang magpalaganap ng Kristyanismo sa katutubong dumagat. May misconception raw kasi... So, meron pong malaking misconception po dito sa Antipolo. Ang unang simbahan daw pong itinayo dito sa Antipolo ay ang simbahan sa Puso-Puso. Ngunit din sa misconception po dahil ang una pong itinayong simbahan dito sa Antipolo ay ang parokya po mismo ng Antipolo or ang ating Antipolo Cathedral. 1630 nang itinayo ang simbahan at 1633 naman nang matapos. Saksi ang bida ng Antipolo sa mga pagsubok na kinaharap ng bayan niyang sumisinta. 1944 panahon ng World War II ay ginawang garrison, kuta ng mga Hapon at arsenal na lagyan ng mga sandatang pandigma maging ng mga bomba ang simbahan ng Antipolo. At noong February 15, 1945, bakit kaya sa dinami-dami ng tao sa Antipolo, si Mang Copio ang naglakas ng loob na lumikas na sa bayang ito? Sa panahong iyon ay mga pari at madre na kinikilala ng mga tao bilang pinuno ng kanilang bayan at simbahan ay pinatay na ng mga Japanese dahil ang pinuno po ng Japanese army po na iyan ay gusto po kuhanin ng kamay at ulo ng Birhen ng Antipolo. Pero si Mang Copio po ay naitago na po ito bago po makarating ang secret police po dito sa Antipolo. Ibinalit po ito sa stela. Then itinago po sa azotea or sa ilalim ng kusina ng simbahan po. Galing. Then nung bababay na po sila, kinuha na niya po ang Birhen. Noong October 15, 1945 po, ang imahen ay nilala po sa Angono, Taytay, Cainta, Pasig Santo Rosario, Pasig Santolan, Quiapo Hidalgo, and then finally po sa Basilica po ng Nazareno ng Quiapo po. Ilang months lang po nag-stay doon ng Birhen ng Antipolo at ibinalik na rin po. Matapos ang digmaan, napinsalang lubusan ang simbahan. Nung nagkaroon po ng bomba, kailangan na po natin itayo yung bagong simbahan. Dahil po yung Birhen doon ay nasa Quiapo Church. At isang kondisyon para mabalik sa Antipolo, dapat may simbahan. Kaya nangyari, nagkaroon po ng pagpupulong, kasama po si Archbishop Aldo Doherty. Ayan, si Doherty. Na pagpagawa po ng makeshift chapel. So chapel lang siya na maliit, nagawa sa yero, mga tira-tira pong material. Kaya dahil po doon, naiuwi po yung Birhen ng Birhen. Ngayon, hindi po nila hahayaan na yung Birhen natin nasa chapel lang. Kaya nangyari is, noong 1914, kasama po yung First Lady, asawa po ni Quezon, Manuel Quezon, nagkaroon po ng pagpupulong para magkaroon ng fundraising. Dahil sa fundraising na yun, nagpatayo po tayo ng simbahan. Bakit nga pala bilog ang naging bagong architecture ng simbahan? Kaya po daw ganun. Sabi po ng mga Antipolan yun, na-trauma daw po sila doon sa nangyari. Ngayon, gusto nila kapag po sila magsisimba, hindi na nila maalala. Kaya po binago na rin po nila. Kahit po yung bell tower na yun po, kung nakwento po ni brother, natira pa rin po siya pero giniba po ng pusa. Ang cute nga rin pala nitong diorama ng simbahan ng Antipolo noon at ang cathedral ngayon. A glimpse of history. And kung mapapansin ninyo, may mga detalyeng bago at may mga detalyeng hindi naalis. Alin po dyan ang nanggaling sa lumang simbahan ng Istiba rin po sa bagong simbahan. Hala, di ko na alam. Pacho. Ay! Yung Apo. Oh, ang galing. Yes po, galing po yan sa lumang simbahan. Galing. So, kung makikita po natin sa design ng base, ang bagong simbahan po ay bilog po.
So bakit nga ba siya bilog? Sa taas po. Ang nire-represent po niyan ay ang womb ni Mama Mary. Kapag daw po tayo po pasok sa kanyang simbahan ay nasa loob, para po tayo nasa loob ng kanyang sinapupunan. Then yung meaning po ng M sa taas na Hospitia Maria or we are under the bell tower. Bakit po nakahiwalay yung bell tower ng lumang simbahan sa bagong simbahan? Bakit nga ba? Electronic bell na yun. Nung nabanggit po kayo sa inyo kanina yung video po sa College, yun nakakonect po yun sa bell tower. Kapag kasi po ay malakas sa polo ay ang mga debris po sa bell tower ay bumapagsak po sa simbahan po. Kaya po nakahiwalay po ang bell tower ng bagong simbahan. Pero sa mga concept design po ng bagong simbahan ay bell tower ay nakakakawin po sa simbahan po. Bukod sa kasaysayan ay marami pa tayong makikita mga alaala na tila bintana upang masilip natin ang kahapon. Na-amaze kami dito. Ito ang imahe po ng Berhen ng Antipolo na gawa po sa Capiz shells po. So, yan po ay donated ng isang mayamang mag-asawa mula Quezon City. Kapanalig Nose. Kapanalig, alam nyo bang ang dating pangalan ng Birhen ng Antipolo ay La Purisima Concepcion? So, nung March 25, 1626 ng si Governor Tabora po ay magdasal po sa isang simbahan po sa Acapulco, Mexico. Siya ay nabighanin po sa imahe ng La Purisima Concepcion. Yun po ang dating pangalan ng Birhen ng Antipolo. So, nung March 25 rin po ay doon rin po siya nag-direct patungong Pilipinas. And then, nung June 18, 1626, nang dumating ang galyon San Raimundo sa archipelago po ng Pilipinas, dala po ang La Purisima Concepcion. Ilang beses nawawala ang Birhen sa kapilya at natatagpuan eka sa puno ng Tipolo, kung saan nakuha ang pangalan ng bayan. Maraming puno ng Tipolo sa Antipolo. Noong November 1639, naganap ang hindi inaasahan. November 1639 po, nang mag-akas ang 4,000 Chino sa mga Espanyol po dahil po sa pagtaas ng kanilang buwis. Nung malaman po ng pari na susugod dito ang mga Chino ay kanya agad itong ipinatago sa sitio Hinapao dito rin po sa Antipolo. Sa kasamang palad ay natuntun pa rin po ng mga Chinese yung Birhen ng Antipolo dahil po sa mga hinubad na accessories po sa Birhen habang sila ay tumatakas. Nang matagpuan ng Chino ang Birhen ay kanila ay agad itong tinanggalan ng mga accessories. Sinunog nila. Sinunog ko yun. Sinunog po, pero kahit yung vestment hindi nasunog. Hindi daw nasunog yung vestment. Pero nung tinanong ko last time, where is the vestment of the Blessed Mother? Na-destroy na po siya no sa iba po. Oh. Sa luma na rin po. I mean, walang natira. Pero nung sinunog siya, wala po. Naibalik pa po. Pero through time, hindi na po natin sila na-preserve. Kapanalig, alam nyo bang iisa lang ang type of wood ng Birhen ng Antipolo at Nazareno? Totoo po ba na yung quality po ng kahoy na sa Nazareno, yun din po yung quality? Yes po. Okay. Same type. Hindi po ba? Same type ng kahoy. Okay, same type. Tsaka pati po yung Santorini di Pandakan. Oh, okay. Parehas din po sila ng wood type. Mesquite. Yes. Nang sinunod na po ng mga Chinese ang Birhen. Ngunit hindi po nasunog ang Birhen, kaya po sayang mo po ang mga Chinong rebelde, kaya naman po ay pinagsisiwat po nila ang Birhen sa iba't ibang parte po ng kanyang katawan. Kita po niya sa kanyang muka, sa pisngi. Then kapag hinuburan na po ang Birhen ng Antipolo ay makita po yung mga marks po sa kanyang katawan. November 28, 1926, naganap ang canonical coronation ng Birhen ng Antipolo performed by the Archbishop of Manila, Most Reverend Michael James O. Doherty. Kapanalig, alam mo bang dinala ang batang si Rizal sa Antipolo upang magsimba kasamang kanyang amang si Francisco Mercado? June 6, 1868 nang dinila ni Don Francisco Mercado ang ama ni Rizal, si Rizal dito sa simbahan ng Antipolo. Dahil sa pangako ng kanyang ina na si Doña Teodora na kapag naipanganak daw ng maayos si Dr. Jose Rizal ay kanya itong isisimba sa Antipolo. Makikita rin sa museo ang mga souvenir programs, mga ginamit noong Solemn Declaration. Ito ay gawa sa purong ginto mula kay Father Nante Tolentino. Shoutout po, Father! Mga damit, mga pabango, at ang canonical crown ay alam nyo bang gawa sa Gold and diamonds, real diamonds. Wow, hindi tinipid. Kaya ngayon, nasa sabang po. Secret po. Pero meron pa bang chance na maisuot ulit? Yes po, next year po sa kanyang 100th year canonical coronation anniversary po. Wow, galing. Yung 100 years. November 28,
Pagkatapos ng birthday ko. Next. Ito na po ay donation stream po na corona ng Birhen ng Antipolo po. Yan po ay gold-plated po. Nakita rin namin itong skull cap na naisuot ni Pope Francis na ayon kay Nards, Naregalo siya ni Father Nante. Nante kay Pope Francis. Ngayon, ang ginawa daw ni Pope Francis. Akala niya, gano'n. Tapos binalik lang kay Father Nante. Naman magkapareha ang Birhen de la Rosa at Antipolo. Ay dahil po sa parang may painting po sila na magkasama dati and na-recreate po nila. Pero yan pong dala po ay original po, parehas. This po is yung oldest artifact or item na meron po tayo. It is about estimated na mga 300-400 years old na po siya. Dati po, nasa may facade ng Antipolo Church na luma. Barbara and then St. Agnes. Santa Barbara, St. Agnes. ito rin ang mga alaala ng mga batingaw. At na-amaze rin ako sa painting na ito na ganoon na lamang ang pagsibol ng liwanag ng pag-asa ng mahal na ina sa sambayanan niyang sama-sama naglalakbay sa buhay. Marami pa tayong pupuntahan, kapanalig. Sumunod naman ay ang Virgen de la Antipolo Replica Exhibit. Tara, punta tayo mga kapanalig mula May 26 to 24. At sa pag-akyat natin, may nakakilala sa ating kapanalig. Gusto na lang ng iyak and then Ay! Hello! Sa TikTok. Kapanalig ka ba? Kapanalig ka ba? Ano name mo? try guys. May picture tayo mamaya ah. Sa exhibit ay namangha ako kasi napakaraming replika. Kahit saan ka man malingon, Birhen ng Antipolo ang makikita mo. Tampok ang iba't ibang vestments niya throughout the years. Ang vestment na ito ay 1967 pa. 1967 po. Okay. Wow. Ito Ano po. to? Kupas ba siya or... Sa katagalan po ng panahon ay kumukupas na po yung kanyang mga kulay. Ito talaga original color niya. Yes po. Ako po. Light blue po. Ang ganda. Naka-Pilipiniano style po siya. So, replica to. Apo. Ayan po yung sinasabi kong kamukha po ng original. Yun nga, lalapit oh. Ito po ito ay 80s to 90s po hanggang early 2000s po. Sa dulo po ay makita po natin ay 2020s na po. Ito ang gusto ko yung tone ng ng Antipolo 3. Oo. Ay, lahat ba? Lahat po, replica po. Yung yun, wala. Wala po. Yung luma. Matagal po kasi. Tapos yun naman bakal. Opo, silver, metal works po siya. Chronological din ba yung kung kailan ginawa yung replica na mukha? ID po, isa damit lang. Damit lang ang chronological. Okay. Ang ganda, paint to, no? Hand paint. Hand paint. Wow, galing. Ito rin po ay Kolaig. Okay. Ayan po ay sinuot po ng original dinala po siya sa Kolaig 2020. Yun na rin po ang last time na dinala po siya sa Kolaig. Gusto ko yung tone ng blue niya. Tama yung na parang yung ilan na lang ang puno ng Tipolo dito sa Antipolo. Ay, yes. Kunti na lang. Ang style po ng damit ito po ay tinatawag na inuod. Inuod. Oh. Bakit inuod? Dahil po sa kanyang design po ng embroidery. Kasi parang naka-ulbok siya na parang uod siya pero ginintuan. Wow. Ito rin po yung sa pandemic. Kung nanonood po kayo ng live streaming po ng anak, dapat ay nakita niyo po ito. Ang ganda talaga ng hand-painted. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang pintan yung damit. Opo. Ang galing lamang ng detalye na tampok ang ating mga modern-day heroes noong pandemic, ang ating mga frontliners. Ang mga sumunod na vestments ay considered na third-class relics dahil isinuot ito sa Birhen sa pagbisita ni Blessed Alvaro of Portillo kung saan siya ay nagdasal at nag-alay ng bulaklak. At ito rin ay third-class relics dahil nahipo ni St. Pope John Paul II ang kapang puti ng Birhen. Wow! Designer, Patis Tesoro. Patis ni Soro. Hinango po ang design po ng damit na yan sa barong. Ano? Ayan, no? May detail na ano. Ito naman, dark blue yung ano nyo. Ito sa pinakakilalang damit po ng Birhen ng Antipolo. Dahil po ay ito po yung madalas na ginagamit po sa kanya mga pictorial po ng IDs po. Kapag nakikita na po yan ng mga deboto ay sinasabi po nila pang Birhen po. Parang ito na yung naging iconic, gano'n. Opo. Okay. Yan po yung nasa yung sa comics po ganina. Yan pala yung... Actual dress. Sa pagtatapos ng tour sa replica exhibit, nakasama natin ang Pachi Ministry at Kabataan ng Antipolo. Kapanalig, kasama po natin ngayon yung mga kabataan at mga kapanalig natin dito sa Antipolo. Welcome to the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Tayo na sa Antipolo. Viva la Virgen! Viva! Ay mga kapanalig, dito po sa Antipolo, meron po tayong chance na makapagpa-picture, lipo at manalangin dito sa Virgen natin. At dito rin naman po, makikita rin po natin ang mga kapanalig po natin
And sila po Tara na, ang... mga kadiboto! Yan. Sila po ang makikita po natin. Kasama po dito ang bilin po. Sila naman ang Samahang Tanglaw, ang kasakasama ng mahal na biren at sasalubong sa ating mga pilgrim sa area na ito. Pwedeng-pwede rin tayo mag-picture sa birhen. Wait, there's more! Dahil nakaakyat rin tayo dito kung saan naroroon ang mga imaheng ipinagkaloob sa Antipolo. Ito yun, magkatabi sila. Apo, ayun po yung version ng De La Rosa ng Makati. Mga damit, relic ni Blessed Alvaro Portillo, mga first-class relics ng mga santo. Nina, Bone relic po ni Blessed Vicente Soler at ni San Ezequiel Moreno po. nakita rin natin ang isa sa antigong imahe na kasama ni na St. Agnes at Santa Barbara. Ang laki nito. Si St. Francis Xavier po. Saint ano yan? St. Ignatius. Oh. Ignatius of Loyola. At ang likuran ng orihinal na birhen ng Antipolo. Napahinto ako, bumulong ng munting panalangin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ng malapitan ang orihinal na imahen sa Retablo Mayor. Ito po yung golden rose na binigay po ni Pope Francis. Late Pope Francis po. Kailan niya binigay yung puros? Nung Misa de Gracia po, February 26, 2024 po. Grabe, may paiwan si Pope. Kakatuwa. Naihipo ko na nga rin pala mga estampitang kaloob ng Pache Ministry sa original image. Ang galing na may sariling elevator ang birhen ng Antipolo kung ibababa siya. Bongga! And more dioramas. Depiction ng pagdating ng birhen, pagpapakita sa puno ng Tipolo. Ang sagana, no? Ang cute. San Pedro Calungsod kasama ang birhen at si Rizal kasama ang kanyang ama. Bukod sa mga sampagita, may mga nagiiwan rin ng kanilang mga bracelets. Bago tayo umuwi, nag-alay muna tayo ng kandila, panalangin, nakiisa sa banal na misa, and nagulat lang ako na kapag international shrine pala, ang daming oras ng mga banal na misa kahit weekdays. Pagkatapos kasi na misa na 4 p.m, may misa na kaagad nakasunod. Parang minute lang yung pahinga kasi misa na kaagad afterwards. Kung weekdays ay 6 a.m. to 12 noon, then 5 p.m. and 6 p.m. Kapag Sundays naman ay 5 a.m. to 12 noon, then 2 p.m. to 8 p.m. And bago tuloy ang umalis ay nag-alay kami ng awitin sa Immaculada Concepcion. Regina Celi laetare, Hallelujah. Grabe! Maraming salamat sa pag-guide Kapanalig Kyle. The explanations, the attention to details, makabuluhan ang naging tour mo sa amin ni Nards Kapanalig. Ipagpatuloy! Gayon rin sa buong Pache Ministry na ang hangad ay mailapit ang mga pilgrims sa mahal na birhen ng Antipolo at maipakilala ang makulay niyang kasaysayan at pinagdaanan sa mga panahong nagdaan. Mabuhay kayo mga kapanalig! Gayon rin sa Samahang Tanglaw na napaka-welcoming sa amin at laging naglalaan ng oras para sa mahal na ina. Mabuhay po kayo! Patuloy tayo naglalakbay sa buhay. May unos mang dumarating, naroroon ang mahal na ina, hindi tayo pinababayaan. Iaahon tayo sa malalaking ahon at malalakas na hangin at gagawing payapa ang karagatan sa kanyang makainang pagkalinga at ilalapit tayo patungo sa kanyang anak na si Jesucristo. Kita-kits ulit soon, Antipolo! At dito po nagtatapos ang isa na namang Mac Ventures Flores de Maria season ngayong 2025. Halina't sama-sama tayo mag-pilgrimage dito sa Antipolo. Kita-kits mga kapanalig, God bless us always.